Good morning. Good morning mga brothers and sisters. Ito kami ni Fe, walking and jogging dito ulit sa Dasma Grandstand and Oval. Napakadaming tao ngayon mga kapatid. Holiday kasi. So punong-puno yung soccer field, yung football field. Ayan. Sa dami nagja-jogging sa harap ko, sa likod. Wow. So, yeah. Marami talaga gusto maging healthy. So, holiday ngayon, regular holiday. So, dito tayo sa ating Bible morning walk. Tingnan muna natin yung paligid. So, sa outer lane lang kami. Walking lang kami. Shoutout muna sa aming galing to kay John, aking shirt. Yun naman ang aking shoes. Kita ba yung shoes ko? Para galing kay ano to kay paring Goryo from Calgary. Yan. Nung nakapasyal kami, pinasaglit kami sa kanyang bahay. Ito, binigay niya sa akin yung kanyang isa sa collection shoes niya. Okay. So, good morning po mga kapatid. Morning brothers and sisters. Good morning mga friends. Start tayo sa ating Bible morning walk. Yung walk namin, nakakadalawang round na kami. Dami oh. Ayan oh. So yung utos naman ng Panginoong Hesus na talakayin po natin ngayon sa ating Bible morning walk is about, matatagpuan ito sa Mark chapter 4. Especially yung verse 9. Basahin natin sa Tagalog version. Sinimulan niya yun sa ayan, sabi niya sa verse 9, sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. Ayan. Sa English version, Jesus said, he who has ears, let him hear. Ang may pakinig, makinig. Medyo simple lang, no? This is about the parable of the sower. So dito sabi niya, makinig kayo, verse 3. Chapter 4, verse 3. Makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang mag-asik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhig na laglag sa daan. Dumating ang mga ibon, tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago, at namunga ng marami.
may nagkabutil ng tig-30, tig-60, at tig-100. So yan yung context po ng command to hear, to listen. No? So, he who has an ear, let him hear. Ayan. He who has ears, let them hear. Ang may pakinig, makinig. So, yung command na ito ay hindi lang basta pakikinig ang gusto ng Panginoong Hesus. Hindi lang, marami naman kasing taong nakakapakinig. Pero tulad nung emphasis niya, itong sabi niya pa nga, this is in parable. So, yun na yung narration ni Mark. So, nang magturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang karamihan sa may dalampasigan, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. So yun na yung comment ni Mark. Most of the time, ang pagtuturo nga ng ating Panginoong Hesus ay through parable, no? Sa pamaraan ng talinghaga. At sa kanyang pagtuturo, understandable na hindi lahat naunawaan yun. Kasi nga talinghaga ito, no? Parable ito. Pero, ini-stress niya pa rin after na ikwento niya yung talinghaga na ito ng mga hasik, which is baga parang connected rin, no? Ang ginamit niya rito, sa talinghaga ng mga hasik, naghahasik ng salita ng Diyos. And that refers to the binhi, yung salita ng Diyos na hasik. May nahasik siya sa daan at tinutuka ito ng mga ibon. May nahasik sa damuhan na matinik. Merong nahasik sa batuhan, wala rin, di rin nagtagal. At may nahasik sa matabang lupa. So, dito makita nyo na yung connection yun. Tapos sabi niya, ang may pakinig, makinig. He who has ears, let them hear. He who has an ear, let him hear. So, tingnan ko lang sa yung kung plural yung ginamit dito sa Bible Hub, sa Mark 4:9. Ayan. He who has ears, let them hear. So plural no? Hindi lang sa isang tao niya pinaparating ito, kundi doon sa mga nakikinig sa kanya sa tabi ng lawa ng Galilee na marami. Ayan. He who has ears, let them hear. Sige. Tingnan ko lang yung Greek parsing nito. Yan. Medyo mabagal. Pero yung ang idea na hindi lahat ay kahit sila ay nahasikan ng binhi, no? Kahit sila ay nadatingan ng mabuting balita, nakapagbasa, nakapakinig ng Bible, may nag-share sa kanila ng Biblia.
ay hindi lahat ay makakaunawa. Kaya nga yung sa daan, sa batuhan, sa damuhang matinik, hindi effective yung binhi nawala na until na nahasik ito doon sa matabang lupa at doon nga nagkaroon ng ng epekto, no, yung word of God. Kaya nung sabihin na sa atin ng Panginoong Hesus, ang mga may pakinig, makinig sila. Knowing na hindi lahat ay magkakaroon ng kakayahang makinig o marinig yung message. So, it's a call to really understand. Ang challenge dito ng Panginoon sa mga tao at sa atin ay talaga bang naunawaan natin ang salita ng Panginoon? Nakakaunawa ba talaga kayo ng inyong mga naririnig? Yung mga teachings na dumating sa inyo, yung mga doctrines, yung mga Bible, sermons, Sunday school lessons, teachings. So, ano rin to baga, wake up call din sa mga mananampalataya. Baka hindi talaga tayo nakakapakinig. Ano ibig sabihin nun? Isa lang ibig sabihin nun. Hindi tayo talaga regenerated. Because only the one who has the Spirit of God understands the Word of God, understands what God has to say to him. Andito ako sa likod ng ayan, Bible, ng soccer net, soccer goal. So, hindi ako tatamaan dito. Lumayo muna ako sa oval. So, napapakinggan nyo ba? Naririnig nyo ba yung sinasabi ko? Yan ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Bago nyo sabihin niya yung tungkol sa scripture, sa binhi, sa seed, then sinabi niya na napapakinggan nyo ba talaga? Nauunawaan nyo ba? Ang may pakinig, makinig. Yung pakinig ron, yung kakayahang makinig. Pero yung makinig, yung kakayahang makaunawa. So, halos tayo, ang ginamit nga is ota. Lahat tayo may tenga. Yun ang Greek ng ota, no? Tapos, akuin. Akuin. He who has ears. Let him hear. So, he who has ears to hear. Muntik na ako tama ng bola. Shout out kay Pinsan, Ate Rodora, sa Papo. Sa Iloilo ba ate? Tapos si Pastor Darrell Paredes. So, at Kuya Pastor Vic. Alin sunurin. Di ko alam kung nauna siya sa akin sa PMI, no? Kasi 1992 kami graduate Pero PMIer din to. Tapos siyempre si John, yung kapatid ko, nasa US. Yan. So, naunawaan mo ba talaga? At yun ang challenge ng Panginoon. Para sinasabi niya sa mga tao, kung kayo'y may pakinig at lahat naman kayo may tenga, gamitin niyo yung tenga niyo yan para makinig at kayo'y makinig. No? He who has ears to hear. Ganun ang literal no, sa Greek. Ang may tenga na magagamit niya sa pakikinig, no? Infinitive, to hear, akuin. Tapos sinabi, makinig siya. Makinig sila. Imperative na yun. No, yun na yung utos. So,
Sa Bible Morning Walk po natin, pinag-uusapan natin ang mga direct na utos ng ating Panginoong Hesus, command ng Panginoong Hesus. So let them hear, makinig sila. Makinig kayo. No? Makinig kayo. Naway makapakinig siya. Ayan. Present, imperative, active, third person singular. So yung una, sila na may mga tenga, plural, no? Referring sa mga taong naroroon. Pero let him hear. Biglang nag-shift siya sa singular. Na parang sinasabi, teka muna. Na parang sinasabi niya na meron silang merong distinction, may kakayang makinig at merong hindi. Biglang nag-shift no? From plural to singular. Yan. So, ito rin ang message doon sa Revelation, di ba? To the churches, those who have ears, let them hear. Yan din yung message, no? Yung mga may makinig. He who has ears, let him hear. Yan din ang message doon sa Revelation. At paulit-ulit siya sa mga churches, no? Sa mga iglesia, pinaparating nila. Kaya sa atin, sa pamumuhay Kristiyano natin, huwag lang tayong masiyahan na nakakapakinig tayo ng Word of God. ang encouragement talaga dapat natin, ang kagalakan natin is when we are able to understand the Word of God. Pag dumating sa atin yung tinatawag na illumination, no? Na-illumine tayo ng Holy Spirit. Sa aming mga pastor, masaya kami kapag dumarating sa amin yung illumination, yung para bang when we are reading, studying the passage, the Word of God, sa aming Bible study o sa aming inihandang sermon, ay bigla bang parang may biglang lalabas na ilaw sa ulo namin, no? Yung ting! Yeah. Na, wow, grabe pala tong message ng Panginoon. Ito pala yun. Especially nga sa mga parables, You try to really, yung bang parang alisin yung mga buhol-buhol. No? Parang yung mga talin na nabuhol-buhol, di ba? Unti-unti, hirapan ka, alisin yung mga buhol. No? Hanggang sa malaya na siya. Hanggang sa wala nang buhol. Hanggang sa dumating na yung talagang, ito pala yung ibig sabihin talaga nito. So praise the Lord. Yun yung masaya Kaya, wag tayong mangungopya ng sermons. Lalo na yung mga pastor, wag kayong marami kasi ngayon. Yung iba, ina-encourage pang sa internet So, maybe you sa mga beginner, eto nga, challenge ko dapat sa mga beginner talaga, you just soak yourself into the scriptures. Doon lang kayo. Magbabad lang kayo. Ulitin at ulitin nyo. Now, you need to have some basic knowledge. Kaya ito nga, yung Greek text. Siyempre, itong New Testament basic syntax, relationship ng parts of speech para maunawaan natin. So, mga simple lang naman itong sinasabi sa inyo, yung tenses ng verb, mood ng verb, imperative, utos, indicative, fact. So, yun naman ang common dito. Masarap talaga pag nagba-Bible study, di ba? Nagtuturo ka, tapos mapapaunawa mo talaga yung truth doon sa Bible study group mo, di ba? Sarap noon.
Tapos ikaw naman, na nag-Bible study, mate ng Bible study, dahil pinapaliwanag nga ng ayos sa'yo, pinaparinig ng ayos sa'yo yung scripture, tapos ikaw na-discover mo rin. Yeah. So, yung ini-explain, na unawaan mo. Ang galing, di ba? Ang galing. So, bagamat itong challenge na ito, he who has ear, let him hear, ay talagang parang warning kasi din to eh. Parang warning na hindi lahat makakapakinig eh. Yun ang message din talaga dito sa talinghagang ito. Sabi ng Panginoong Jesus, punta na ako dito sa soccer field, ay hindi lahat, bagamat lahat ay may tenga, bagamat lahat ay may pandinig na nagagamit sa pakikinig, pero hindi lahat ay makakaunawa. Kaya sabi niya nga, let him hear. Sige, subukan nyo, unawain nyo. No? But behind that is the truth that not everyone will be able to hear, to understand. Why? Because only those with the Spirit of God in him will be able to understand the word. Kaya, yung parable, may mga sinasabi nila hidden meaning, pero actually, yung hidden meaning, kaya hidden, kasi nga, hindi nila kayang maunawaan ito dahil wala silang Espiritu Santo. Walang illuminating work, no, ng Holy Spirit sa kanila. Why? Because hindi pa sila regenerated eh. Hindi pa sila binoborn again ng Diyos. Pero itong mga apostles who had been regenerated, naunawaan nila. At ini-explain na pa ng Jesus kanila. Di ba? After ng messages, pagkikwento ng parable ng Panginoong Jesus, ayan, shout out kay Ate Man from Caloocan. So, Ate Man, kumusta na? At ayan nga, dyan na si John. So, si Nalowi, na tanghali ng gising, kala ko makakasama ko rito sa walking. So, si Pen doon sa nag-stretching eh. Doon lang muna raw siya. No, sarap dito. Dami daming tao. Daming tao. Parang nasa tabi ako ng lawa ng Galilee at nangangaral. Lumilipad ang bola ng soccer. Pero wala naman nakakapakinig. Kasi kanya-kanya sila ng ginagawa. At iba-ibang mga interest nila. Nagkikwentuhan, may nagbabadminton, may nagtatawanan, may nagpapahinga. So ganun ang tao eh. We are trying to let them hear the message, the gospel, pero sa sobrang kabisihan ng tao ay hindi nila na uunawaan, hindi nila na papakinggan ang message ng Panginoon. So may nagsusumba pa rito sa aking likod. Ayan may mga groupings dito. Okay. Ganyan ang kalalagayan po ng ating mundo. Kanya-kanyang kabisihan ang tao sa paligid natin. Yet still ang utos ng Panginoon, let him hear. Let him hear. Makinig siya. Now, yan din yung, di ba? Paano sila makakapakinig kung walang isusugo? Sa Romans chapter 10, na ang message sa church is to continue to let the gospel be shared and let people hear the gospel. Ngayon, ang work ng
pakikinig at mapag-understand pala doon sa mapapakinggan nila, ay work na po yun ng Holy Spirit. Hindi na po tayo yun. No? Kaya, but the command is, let him hear. Makinig ka, makinig siya. Nawa makinig ka. So, ito, nawa, nakikinig tayo, pero nawa, naunawaan natin ang prayer call, naunawaan ninyo ang message na ito ng Panginoon, ang utos ng Panginoon, na ang may tenga na magagamit sa pakikinig, makinig siya. So sa utos na yon, again, may utos sa atin. Sa utos ni Jesus, ay mayroong utos sa atin. Paano sila makakapakinig? Kung wala namang nag-share, di ba? Nag-preach, nagtuturo, or nagte-text, nagpo-post ng mga scriptural message. So, at nag-explain nito. And again, hanggat kaya natin, diba? So, gawin natin yung role natin, yung part natin. Gawin ng church yung role niya, yung part niya. Maraming namimiss ang Christian church na responsibility dahil sa sobrang focus sila sa mga retreats, sa mga pasyal, sa mga swimming, sa mga activities. Pero hiwalay na ang Word of God. Hiwalay na yung paghahasik ng binhi. May mga activity nga eh. Kainan tayo, almusal tayo, gathering tayo. Pero ang scripture, 5 minutes, 10 minutes. At makikita nyo na rin yan sa church. Pasinin nyo yung pagpipreach ng mga pastor nyo, mga elders. Are they really trying to send the message of God through Him to us? Yan. Ibig sabihin, kaya ko sinabi through Him, na pag-aralan niya ba talaga ito ng maayos para meron siyang mai-deliver, maibigay, no? Kumbaga sa tubig, masarap na mineral water, hindi makakasakit, hindi makaka-virus, no? Panggagalingan ng virus. Kaya, kundi makakagamot, kaya makakatulong talaga sa kauhawan ng mga Kristiyano. Kaya ang mga Kristiyano na rin, mas gusto rin nila yung 15 minutes sermon lang. Sa kanila kasi, pag nakapag-opening na sila, nakapag-doxology, okay na. Sabi ko nga sa sermon ko nung last Sunday, mga ritualistic Christians, pero hindi spiritual ang emphasis ng kanilang Christianity. Ritual lang. Palagay ritual. Kasi doon nagmumula yung spiritual eh. Sa kaka-pray natin, ulit-ulit. Di ba? May ritual tayo ng, Bible morning walk is becoming a ritual. Pero, it results to being spiritual. Sana ganun eh. Sana ganun. Na hindi lang ang focus natin is activity. Yung kundi, ang end goal natin, ano magiging result na activity na ito? Anong mangyayari after ng fellowship, after ng retreat, after ng mga group eating, ng mga bonding. Uso na ngayon, bonding na ang tawag no? Hindi na fellowship again, Mark 4 verse 9, from the parable of the sower, he who has ears to hear, malinaw yun no? Dalawang klaseng verb, infinitive, to hear, at yung regular verb, imperative verb, utos, let him hear.
So salamat mga kapatid. Salamat mga brothers and sisters. Salamat po mga friends. Ayan, so pasyal-pasyal muna tayo. Pray tayo. Ayan, habang pipray ako, makita nyo yung aking mga nasa paligid dito sa soccer field. Ang daming tao talaga. Let's pray. Lord Jesus, thank you Lord sa command mo dito sa Biblia na meron kang mahalagang message sa church at sa bawat anak mo na ang scripture, ang word mo, ang mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, ang laman ng Biblia ay kailangan talaga naming iparinig. Kailangan talaga naming ibahagi. And also, maunawaan din po namin na ikaw lang talaga ang may kakayahang bumago ng kalalagayang espiritual ng isang tao. Kasi sa pamamagitan lamang ng pagkilos mo sa puso ng tao na ang regenerating work of the Holy Spirit, yung sinasabi naming pag-born again ng Holy Spirit sa isang tao, yun lang ang makapagbibigay sa kanya ng kakayahan, no? Ng power, kapangyarihan, na lubusan siyang makaunawa ng scripture, ng salita ng Diyos. Walang makakaunawa kasi blinded kami ng sin. Blinded ang utak namin ni Satan, corrupt kami, patay ang aming spirit. Pero pag binorn again mo kami, O Diyos, O Holy Spirit, doon magkakaroon kami ng kakayahan. Kaya naunawaan namin na yung command mo to hear is really directed to Christians, to those who are regenerated by the Holy Spirit. Binorn again ng Holy Spirit. Hindi binorn again ng pastor. Hindi. O ayan, tapos na, nagpray ka na, tumanggap ka na, born again ka na. No? Hindi tayo pwede magsabi na gano'n. No? O, kapatid, born again ka na, di ba? Tumanggap ka na. No? It is the Holy Spirit. It's the work of the Holy Spirit. Huwag po nating agawin yung work ng Holy Spirit. Titus 3:5, it is the work, the regenerating work, the washing of regeneration by the Holy Spirit. Siya ang nagbo-born again. Kaya, maraming Kristiyano, kala na Kristiyano sila. Dahil nasabihan sila, born again na sila. Pero in reality, hindi sila makaunawa. In reality, wala nga, ritual lang sila eh. Kaya lang sila sumisimba, dahil sinabi ng pastor, o ng Bible study leader na, born again ka na, magsimba ka na. Na? Pero pagdating sa simbahan, kung ano naman ang focus, hindi mo nga mabigyan ng work. Minsan wala nga, hindi mo nga makita ng malasakit sa ministry. May mga ganun. Hindi ko naman nilalahat. Because hindi naman ako ang Diyos, hindi naman ako ang Holy Spirit. So siya lang nakakalam. Pero I'm just saying, Panginoon, na kailangan ipaunawa mo talaga sa amin that your work of regeneration is your work alone. Ikaw lang yun eh. Kaya mga kapatid, humingi tayo sa Panginoon ng pagliligtas niya. Yun ang ating prayer. Yun ang prayer ko, Panginoon. Para marami ang makaunawa, marami ang makapakinig. Para lahat ng may tenga ay talagang makapakinig. At hindi lamang makapakinig, kundi makaunawa ang tunay. At prayer ko din nga, Lord, ang aking mga kapatid sa church, that na yung love nila sa word mag-level up, Panginoon. Talagang ipakita namin yung aming pagmamahal sa salita ng Panginoon. I-bless mo, Panginoon, aking mga kapatid, ang timaan,
Pastor Darrell, si Pastor Vic, nakasama namin, si pinsan na Rodora Supapo, kapatid na John, at yung preparation din nila ng pagbalik bayan nila dito sa Pilipinas, itong third week ng April. So, i-bless mo sila ni Maricel sa kanilang mga needs, oh God. And ganun din lalo tigit yung tatay ni Maricel na may karamdaman at yun yung kanilang purpose din na mabisita. Ayun. Bless mo nga sila, Lord. I-bless mo sila, Panginoon, sa kanilang preparations at sa kanilang financial needs. Lord, prayer ko din, Panginoon, ng sambahayan ni Dave Laudato at ni MC ay pong tumulong sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay mag-asawa, sa kanilang mga anak, and continue to bless also yung kanilang business at yung patuloy ng pag-support dito sa Dasma Unida, sa mga kapatiran, ganoon din sa pag-alalay nila sa ministry ng Oikos. Ganoon din ang Pastor Prony and Sarah sa patuloy ng pag-alalay din sa ministry ng Oikos. Thank you, Lord. Ganoon din ang Ate Mirna na nasa Japan. Continue to bless her. Patuloy din namin siya nakakatuwang sa bilang member ng Oikos Dasma, Panginoon, at yung kanyang mga desire din na makapag-open ng mga Bible studies. I-bless mo, Panginoon, siya. Ganun din, Panginoong Hesus, ang aming apo, si Asher, may konting sipon, kagalingan. Si Mama Linda, sa kanyang, siyempre, medyo may edad ng nanay ko, 78. Patuloy din, Panginoon. Alagaan mo po siya, samahan. And also yung mga needs po ng mga kapatiran. May mga kapatid po kami na kailangan ng trabaho. Tulungan po sila, Panginoon. Especially si Christian. May pray po siya ng work. Ganun din yung aming Elder Higi sa kanyang preparations din, sa kanyang pagtuturo ng aming doctrinal class, 5 solas. Tuloy pa nun, i-prepare po siya, bigyan mo siya ng wisdom. Especially at Innova, yung kanyang health, oh God. At lahat na ng aming member na nag-work ngayon, yung mga young professionals namin, mention ko lang yung name nila, yan, sina Gerald, sina Wilmer, sina Architect Iman, si Nathan, si Noha, si Derek Jigs, ang aking pangalawang anak, si Agape, si Mars, mag-asawa, ganoon din sina Benedict, si Tining, mga kalalakihan ka ba yan, si Reven, yan, si Noreen, at ang kanilang dalawang cute na baby. Patuloy, Panginoon, ng kalusugan, i-bless mo sa kanila. Thank you, Lord. Ang aming Pastor Rudy sa Imus, Oikos Imus, ang aming Pastor Jefferson, Pastor ng Bailen, Oikos Bailen, ang mga kasama naming pastor sa Cavite Presbytery, sa panguna ng Pastor Francis Baniaga, ang aming moderator. So, at ang GAPCP, General Assembly ng Presbyterian Church of the Philippines, sa panguna naman Pastor Orly Tabu-Tabu. Bigyan mo rin po siya ng wisdom sa panguna. Ganito si na Pastor Eli ay meron pong mission conference I think sa Davao ng PCP. Bless mo din, Panginoon, to. Tenin, shout out. Ganun din kay Tenin Reyes, taga Paliparan to, Happy Dream Church. Ate Miriam Cantoria Hinan, so God bless. Ate Himi, musta na? Ayan. So, I'm praying na gawin itong regular naman to, Monday to Saturday. Huwag lang tayong magkakasakit o anuman. Tutulungan ako ng mga kapatid kong
ilagay sa YouTube daw to, Lord. Kaya, Lord, tulungan mo kami para ano rin ito at makatulong din sa iba. So, Lord, maraming salamat sa iyo. Good morning, Jesus. Good morning, Father. Good morning, Holy Spirit. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po mga kapatid, mga brothers and sisters. God bless po mga friends. Punta na ako kay Fe. Yan, so marami pa rin tao. No? Dami pa rin. Although, yan, nabuhos-buhosan na. Pero dahil holiday po rito sa Pilipinas, kaya ganyan. Meron tropa na si Fe dito. May kakwentuhan na siya. Dito na yung lagi nilang tambayan. So, paalam na. Bye-bye. God bless. Yan, okay.